Hello guys, at gusto ko i-share sa inyo kung paano ako nakamura sa pagpaparehistro ng aking motor. Dati, 1,400 pesos ang rehistro ng motor na aking nagagastos. Pero ngayon, 955 pesos lang ang nagastos ko. Kung gusto mo malaman, huwag kang bibitaw. Tapusin mo ang video na to at i-click mo yung subscribe button. I-like ang video na to, mag-comment, and mas maganda kung ma-share mo to para mas maraming makapanood. Okay? So kung ready ka na, ito na. Hindi ko na papatagalin. Kikwento ko na agad sa inyo kung paano ako naka-discount. Okay? Hello guys, at gusto ko i-share sa inyo kung paano ako nakamura sa pagpaparehistro ng aking motor. Dati, 1,400 pesos ang rehistro ng motor na aking nagagastos. Pero ngayon, 955 pesos lang ang nagastos ko. Kung gusto mo malaman, huwag kang bibitaw. Tapusin mo ang video na to. So una, sabihin ko muna sa inyo, bakit ba ang mahal ng aking registration o renewal ng aking motor? Nasa 1,400. Hindi ko matandaan, parang may nabayaran ako dati ng pandemic ay 1,800. Hindi ko sure pero yung natatandaan ko, naging 1,300 hanggang naging 1,400. Okay, dati kasi mahilig akong magpalakad sa emission. Take note lang po, hindi ako nagpapalakad dahil maraming diferensya o problema yung motor ko. Pinapalakad ko po kasi sabi ko, mahaba ang pila sa LTO, ayaw ko maabala. At sabi ko, konti lang naman yung diferensya. Marami kasi nagsasabi na mahal daw talaga ang registration, kaya pinapalakad ko na lang. Okay, ngayon dumating sa time na syempre nagigipit, sabi ko try ko na lang kayang ako na lang mismo yung maglakad sa pagrehistro. At doon ko nalaman na napakalaki pala na matitipid mo kung ikaw mismo ang maglalakad nito. At hindi rin ganun katagal, mabilis lang, depende na lang kung tanghali ka na pupunta. Pero kung maaga ka, mapapabilis ka. Pero ngayon, ikwento ko muna sa inyo ano ba yung mga kailangan para makamura ka sa registration. Ang una mong pwedeng gawin, sabihin ko na sa inyo kukuha ka muna ng insurance. Saan ka pwedeng kumuha ng insurance? Una, sa Cebuana or sa Imlovillier. Pwede mo pagpilian yung dalawang yan, Cebuana or Imlovillier. Yung una kong tinry nung last year, ang ginawa ko ay Cebuana. Ngayon naman, Imlovillier, tinry ko ngayon. So hindi ko agad siya binilag last year kasi sabi ko subukan ko muna kung talagang okay. And wala naman naging problema, maganda naman, ganun pa rin, mabilis pa rin. At satisfied ako. Sabi ko hindi na ako magpapalakad, ako na lang lagi. Okay? At pagkatapos ko ngayon kumuha ng insurance, dumiretso ko na emission. And then after emission, mabilis lang din naman na emission, pumunta ko na LTO. At ang good news ngayon sa LTO, napakabilis na nilang mag-process. At may nakalagay doon na time kung gaano katagal yung proseso na gagawin mo or na ginagawa mo. Okay? So, magkano ba yung siningil sa akin sa insurance? Alam nyo ba, kung kukuha ka sa LTO, ang insurance sa LTO, 750 at meron ding 800 na sinisingil. Or kung sa mga emission ka, 750, 800, parang may 850 pa yata na, utala ko, may 850 pa yata na sinisingil. So, depende po sa nag-o-offer na insurance. Kaya ang ginawa ko, nagtingin-tingin ako at yun, nakita ko nga dati na nagkuha yata ako ng padala. Nakita ko na meron pala ang Cebuana at ang Imlovillier na CTPL or yung third party insurance. At alam niyo ba kung magkano? Magugulat ka. Kasi napakamura lang dahil yung kaninang binayaran ko na insurance ay 296 pesos. Yes, sabihin natin 300 pesos. Sarado na natin. Napakamura, di ba? Compare dun sa 750 pesos. 450 po yung na-discount ko. Ganun kalaki. Okay? Now, ang ginawa ko ganito, di kumuha muna ako ng insurance. Pwede mo rin gawin yun. Kumuha ka muna ng insurance. Kung madalas ka magpalakad, huwag mo na yung palakad ko ako sa iyo. Ikaw nang lumakad mag-isa. Kumuha ka muna ng insurance, then pumunta ka sa emission. Sa emission, agahan mo lang. Punta ka ng mga 6 o kung kaya mo ng 5:30 para ikaw ang kauna-unahan. Okay, kanina nga pumunta ako 7:30 na pero mabilis pa rin, mga 1.5 hour ako nagantay, ganun. And then sa emission ang binayaran ko is 400 pesos. So mas mahal pa siya kaysa dun sa insurance pero okay lang. Kasi nung nagpapalakad ako, pagtingin ko, ang laki kasi ng bayad talaga nung sa emission pag sila naglalakad. So meron na akong
300 na binayaran, sarado na natin 300 guys, and then meron na akong 400 na binayaran, 700 pesos na. Okay? Ngayon, after kong magpa-emission, pumunta na ako sa LTO. Diretso na sa LTO, pinasok ko agad yung motor, and then yan, binuksan ko lahat ng ilaw, and then nilapitan ako nung taga-LTO. Kinuha yung papel ko, tingnan yung insurance. And then yun, nung naayos na yung motor, na-check na visual inspection na, pinasok na agad yung papel dun sa loob. Naghintay lang ako dun ng 1 hour. Mas matagal ngayon. Nung nakaraan, napakabilis. Nabot lang ako ng 30 minutes. Ngayon kasi sobrang dami ngayon. Pero nakalagay kasi doon 1 hour and 45 minutes. O 40 minutes yung pinakamatagal. Pero nakuha ko lang ng 1 hour. Ganon kaganda. At yun na nga, nung lumabas yung papel sa LTO, ang binayaran ko lang ay 256. Nasa 250. Ganon. Kaya inaabot lang guys ng 955. Basta nasa 955 yung binayaran ko. Compared dati na 1,400 pesos yung aking binabayaran. Diba? Ang laking discount, ang laking tipid kung ganun din ang gagawin mo. Sabi nila, ayaw nila mag-leave sa trabaho kaya kaya nagpapalakad na sila. Pero sayang kasi malaki yung matitipid mo. E di kung gusto mo, mag-half day ka lang. Diba? O kaya kung gusto mo, halimbawa, ang pasok mo sa umaga, kung may trabaho ka at hindi ka makalive, ganito ang gawin mo. Pumasok ka sa umaga, bago ka pumasok sa umaga sa trabaho mo, pumunta ka muna sa emission alas 6. Okay? Or 5:30. And then 5:30, kaunahan ka nun, ikaw yung kauna-unahang aayos yung papel sa emission. 7:30 kasi, or yung iba 7, yung iba 7:30 nag-i-start na. So kung 7:30 mag-start, 5 minutes lang naman, wala pa. Tapos na agad yung yung sa emission. 5 to 10 minutes tapos ka na. Ngayon, pwede ka nang dumiretso sa trabaho. And then kinabukasan, saka mo dalhin na LTO. Ang gawin mo sa LTO, agapan mo rin para una ka maasikaso. Saka pumasok. Magpalit ka na lang. O at least magkano lang yung ano ba, malit ka na 1 hour. Magkano ba yung 1 hour? Mga 50 pesos? 100 pesos? Okay lang kaysa mag-leave ka ng whole day. Magkano yung rate mo per day? 600, 700. Sayang, di ba? Or kung mag-half day ka naman, sayang din. Sabihin natin, mawawalan ka ng 300 pesos. Di ba? Ngayon, kung ikaw yung lumakad, mas makakatipid ka. Kasi yung kanina, kinumpute ko talaga, 955 pesos lang po yung nagastos ko. Hindi ko lang sinama yung yung sa parking kasi sa labas ng LTO, may mga parking na yun. Dati 5 piso, naging sa po ngayon 20 pesos na. So, hindi ko na sinama. Okay? Kaya kung ikaw, ang masasuggest ko lang, huwag mo na ipalakad, ikaw na lang. Para mas makatipid ka, talagang matuto ka dun sa tamang process. Di ba? Para alam mo kung paano lakarin ng tama. At least hindi ka nagagastos ng mahal na insurance. Kasi sabi nga kanina nung nakausap ko, ba't daw ayaw ko sa LTO or dun sa emission kumuha ng insurance. Sabi ko napakamahal naman, hindi naman napapakinabangan. Ang word ko pa kanina, sabi ko, wala namang kwenta yon. Sabi niya, bakit? Pag may nangyari ba sa motor ko, nadurog yung motor ko, nadurog yung katawan ko, may makiklaim ba ko? Wala naman Parang wala pa ako narinig na nakaklaim or parang kung magkiklaim ka man, gano'ng kahirap? Papaikot-ikutin ka naman niya kahit saan ka pumunta. Halimbawa, pinuntahan mo yung applyan mo nung insurance, sasabihin nila punta ka doon sa head office, baka ganun. Saka hindi ko nga din maintindihan, hindi kasi nila in-explain or hindi ko masyadong binabasa rin yung laman ng insurance yung para sa talaga sa tao o sa motor. Pero alam ko talaga kasi sa motor. And kanina nga pala, inoperan din ako ng M. Lawilier na maganda ako ng 50 pesos para sa sarili ko. Siguro para sa driver, and then yung binayaran ko na kulang na 300 ay para sa motor. Sa isip ko, at saka tinanong din ako nung kasama ko kanina, nung kasabay ko. Sabi ba't ayaw ko daw? Sabi ko, pag naman may nangyari sa akin, wala naman yan. Napahirapan mag-claim. Okay, so baga, formality lang. Kumuha lang ako ng napakamurang insurance. Kaya kung gusto mo din, gawin mo yung process na ginawa ko. Hindi ko na lang binidyo kanina kasi low-bat na ako. Okay, so yun lang guys. Meron kayo natutunan. At share mo ang video na to para mas marami ding mas maka-discount ng malaki sa kanilang pag-rehistro ng motor. Basta make sure na kung ikaw maglalakad, lalo na ipapasok mo yung motor mo sa LTO, maayos yung busina, yung tail light, basta lahat kumpleto headlight, gumagana. Kasi kung hindi, papabalikin ka nila. Papaayos muna sa yan. Okay? So yun lang. Salamat. Bye-bye.